tinayuan niya ho yung kamalian na yan. Siya ho yung naging boses ng ating mga kababayan kaugnay sa mga katanungan diyan sa kulang-kulang na Vicam report na hindi pa ho siya senador. Pero nakita niyo ho kung paano magsalita, kung paano sumalansan ng mga issue. Laki ho ng panghihinayang natin. To, tapos na eleksyon. Kumbaga, ito ho nandun pa tayo sa stage na kung saan talagang mabigat sa damdamin natin yung mga nangyari naging resulta. Pero masaya tayo masaya tayo dahil yung mga kandidato natin, karamihan ay nakapasok naman o hindi naman karamihan, itong si Senator Bato, Senator Christopher Bongo, itong si Kong Marcoleta, itong si Camille Villar, nakapasok naman ho eh. Yang si Amy, hindi nga ho kasali yan. Alam nyo, iba ho yang si Amy. Yaang pagiging senador niyan, iba yan. Kung ano man ang gawin niyan, problema niya na ho yan. Kapatid niya ho ang presidente, lahat ng kapalpakan na ginawa ng kapatid niya, hindi ho para dahil sinuportahan siya ng PDP o kaibigan siya ni VP Sara. Hindi ho, obligasyon niya ho yan bilang kapatid ni Marcos Jr. Kung ano man ang ginagawang kamalian ng kanyang kapatid, kung nakikita niya man ito o kung nakita niya ito nung panahon lang ng kampanya, wala ho tayo doon. Kapatid niya presidente, nagdudumilat ang mga ebidensya na talagang merong kapalpakan na ginagawa ang kanyang kapatid. Nasa sa kanya ho yan. Yung standard na ibinibigay natin kay Amy Marcos, hindi ho kagaya ng standard na ibinibigay natin sa iba nating mga kaalyado diyan sa Senado, yung mga bagong panalo. Wala ho tayong pakialam kay Amy. Bahala siya, gawin niya, gusto niyang gawin diyan. Kahit na nanalo yan, ito na hong sinasabi ko sa inyo. Walang tamang Marcos. Lahat ng Marcos, maniwala ho kayo sa akin, walang tamang Marcos. Ang importante lang dyan, kapangyarihan, pwesto at kapangyarihan. Tapos na kampanya, wala na para sa atin na siraan pa itong si Amy, panalo ho siya, kung ano man yan. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, walang tamang Marcos. Yung propaganda na si Amy ang tamang Marcos, kabalbalan ho yun mga kababayan. Sabihin naman ng iba dyan, tapos na yung kampanya PH, ba't pa kayo, magkatulungan na lang tayo? Anak ng tokwa, alam ko na gagawin niya si Amy pagkatapos ng eleksyon, mananahimik na yan. O bakit natigil yung mga video niya ngayon dahil, eto, bahala kayo kung ako makikipagtulungan lang ho tayo doon sa mga kandidato, doon sa mga senador na alam natin na tinatayuan nila yung tama. Doon sa mga senador na kung saan noong panahon na hindi pa sila senador, noong panahon na talagang binabanatan itong si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong panahon na napakatagal pa ng kampanya, nasa likod ho sila ng mga Duterte. Yun ho, sila ho ang sinusuportahan natin dito. Imagine, kung dante inaagawan ng hopya, binabardagol dyan sa kalaban niya lahat, siya lang mag-isa. Di ba? Pero hindi ho siya nagpatinag. Yung mga ganong klaseng individual, yung makikipagbardago lang tayo sa social media, kung ano man ang kanilang pinaglalaban, kaisa tayo ng mga yan. Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, nasa likod ho tayo ng mga yan. Camille Villar, isama nyo na. Di ba? Panalo na siya Inendorso siya ng PDP. Suma total, kasama na ho siya. Pero yung si Amy, kailanman hindi mapapasama yan. Kahit wala ang ating pinaglalaban, marami ho siyang kailangan trabahuhin sa pagiging senador niya na yan. Sa problemang inihatid ng kanyang kapatid sa sambayan ng Pilipino, dapat di matulog yung mag-ali na yan. Pero nagulat ho tayo sa winaldas na pera nitong si Camille Villar at nitong si Amy Marcos. Talagang ika nga, yung kanilang perang winaldas dito sa eleksyon na to, talagang parang itinawid ho sila Billion ho mga kababayan. Billion ho ang winaldas. Anak na to. Laking pera. Nagulat ho tayo. Tig 1 billion ho sila. Base doon sa nakita nating post na winaldas nitong dalawang senador na to. Magkagayon pa man, nanalo sila. Anong magagawa natin? O anong gagawin ng mga yan pagka nanalo? Yung si Camille Villar, mayaman na yan. Yung 1 billion dyan, parang sa tingin natin, wala namang kwenta dyan sa mga bilyar na yan. Pero kay Amy, yung 1 billion, tsaka hindi naman lahat siguro yung nanggaling sa bulsa nila, siguro yung iba, dyan, campaign donation, yung mga kaibigan nila, nagtitiwala sa kanila. Siguro doon nanggaling iba dyan. Pero napakalaki naman yan. Anak ng toko, makakapaghatid ka na ng difference, ka nga dyan sa pera na yan.
1 billion, 1 billion, di ba? Ang daming classroom na niyan, ang dami na hong matutulungan yan sa ating mga kababayan. Ito na, rekta na ho tayo dito sa ano, dito kay Ched, dito kay tagapangasiwa ng Ched. Pakinggan ho natin. I have to put on record. I have to put on record. Teka lang. Now, Bago natin i-put on record, sir, gusto ko lang nandito yung pagmumukha nito si Boy Pagpag. Pero talagang mabisa at solido ang atake mo, sir, ha? Hindi naman ako babana dyan, ikaw O, tira. the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda, Joey Salceda. Congresswoman Ann Hoff, Joey Salceda, palakpakan. Oh. Congresswoman Eddie Escudero, Oh, Eddie Escudero, palakpakan. and the Office of Speaker Alvarez. Office Speaker. Hindi Martin Romualdez, ha? Baka malito kayo. Office Speaker Alvarez. Siya ho kasi ang speaker noon, si Bebot, yung isa sa mga best friend ni Tatay Digong. Office Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Palakpakan. Oh. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. Teka lang, bakit wala si Bob? Naklanto ko, palong-palo yan sa kaka-claim niya na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pre-tertiary education. Oy, mga Gen Z, mga millennials, Ched Secretary na nagsasalita, Commission on Higher Education. Siya ho yung isa sa mga utak dyan sa pre-tertiary education na yan. Kaya huwag kayong magbida-bida. Ay, si Bob. Wala kayong alam. Palibasa, kakapasok nyo lang sa politika pagka meron silang narinig na ads, kakapasok nyo sa politika. Pamakino, grabe, pre-tertiary education. Hindi naman nila nasubaybayan yan. Wala naman ho silang alam-alam. Anak ng tokwa. Ayan yung kagawaran ng mataas na edukasyon. Siya na ako nagsasabi. Sa lower house, okay lower house muna tayo. Pantaleon Alvarez, kung sino-sino pa, Salceda, yung mga yon sa lower house, sila lang ang nagpakita sa meeting. O sige, baka sa Senado, biglang magpakita itong si Bam Aquino. Pakinggan natin. Commission on Higher Education. Sabihin nyo ho ang katotohanan, ha? Ano ho kayo dito? Under oath ho kayo dito kay PH Update, ha? At tayo dito sa PH Update, give credit where credit is due. Okay? Wala ho tayong ano dyan. Basta kung yan talagang ginawa ni ganito at ginawa ni ganyan, palakpakan natin. Kung nabanggit dito ang pangalan ni Bam Aquino, papalakpakan ho natin siya. Pero kung hindi, anak ng tokwa, huwag niyo ipagpilitan na yung mga komersyal. Akala mo talaga ikaw akala mo hawak mo yung kamay ni PRRD at pinirmahan niya yung batas na yan. Langya ka, Boy Pagpag. Yan na nga ba sinasabi natin, huwag kang bida-bida. Bumenta na, nagamit mo na yung pre-tertiary education na yan, tumigil ka na. Anak ng tokwa, kung alam ko lang, inoras-oras kita ng panahon ng diba? Hindi, kayo trinabaho talaga kayo ng Comelec, naniwala ko kayo dyan. Imagine joke, no? ML Party List, yung kay, ang pangalan to, etong si Leila de Lima, bigla silang naging congressman. Ngayon, ang plano dito, itong dalawa na to, ipasok para maging prosecutor ng impeachment ni BP Sara. Di ba? Di ba? Di ba? Yun ang game plan dyan. Ganun ho yun, mga kababayan. Nako, natatalo itong si Kimbo, nawawalan tayo ng kaalyado, sabi ni Tamba, tawag kay Boy George. Hoy, pasukin mo tong mga to. The rest were just waiting for the veto. Nako, the rest is Literally. And the other one that I think we should really recognize is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. Nako, ano ba naman yan?
Give credit where the credit is due. Palakpakan natin, Senator Christopher Bongo. Talagang special mention siya. Special to assistant to the president. Ba't wala si Ma'am Aquino dito? Oy, mga millennials, mga Gen Z, pasok na kayo dito. Oh, yung nambudol sa inyong pre-tertiary education, hindi naman pala totoo. Jed na mismo hindi ako. Kung ako lang, huwag niyo ako paniwalaan. O, di ba? O, ano ako, yung tipong, yung mga balbas na yan, hindi ka tiwa-tiwala yan. Di ba? Pagmumukha na yan, hindi ka tiwa-tiwala. Huwag niyo akong paniwalaan. Huwag niyo akong pakinggan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero yung mga kasama natin dito sa PH, yung mga datihan na, yung mga mahal na mahal natin, teka lang, baka meron nag-ano dito, nag super chat. Naku, itong si Sir Joel Arellano, mega love shout out. Itong si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan, para tahimik ko ata ang buhay natin ha. Itong si Ma'am Ann Vlog 83, mega love shout out. Itong si Ma'am Ariza yan. Maraming salamat. Parang itong si Ma'am itong si Ma'am Ann ha. Parang naka-low carb to o parang naglo-low carb din siya. Aba, ayos yan. Aba, ayos to Ma'am. Itong si Ma'am Arisa yan, tagal ko na di napapasya ng ano nito. TikTok ka na ngayon madam ha. Okay. Tuloy tayo mga Gen Z, mga millennials. Makinig kayo kay Ched Secretary, okay? Oh. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. Nako. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. Hindi. Sir, hindi. Sir, hindi si Bongo. Si Bam Aquino. Pre-tertiary education, Bam Aquino. Oh, yan, hindi niyan matanggap ng mga Gen Z at millennial. Wala tayong magagawa. Mahal nyo na, diba? Wala tayong magagawa yun ang katotohanan, mga brad. Senator Christopher Bongo, Pantaleon Alvarez, Joel Salceda, kahit na dilawan yan, babanggitin natin kasi yun ang totoo. Hindi natin matatago ang katotohanan. The truth will set us free. Yun ang totoo doon. Hindi tayo pwedeng pagpilitan na si Bam. Hindi pwedeng si Bam. Kung sino lang ang sasabihin nitong CHED Secretary, Commission on Higher Education, tagapangasiwa ng mga states, university, and colleges. Di ba? Siya ho yan eh. Di ba? Siya ho yan. Alam niya kung ano nangyari doon. Isa ho sila sa mga talagang, nang gawin natin, tawagin natin si ganito. Naglabi tawag doon eh. Sila ang naglabi sa Malacanang para maisakatuparan niyang batas na yan. Hindi pa naman tapos ang video eh. Baka mabanggit siya sa Senado. Tuloy. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. Yun lang naman banggit nabanggit niya itong si Coco Pimentel. Palakpakan natin. Give credit where credit is due. Binanggit niya yung mga dilawan, mga pinklawan, at kung ano man ang kulay nila ngayong mga panahon na to. Pinapalakpakan ho natin dito. Yun ang totoo, hindi natin yan may tatago. Kung mababanggit niya ang pangalan dito ni Bam Aquino, di papalakpakan din natin. Ched ho yan di ba? O kung meron kayong anak nakikipagtalo sa inyo, basta si Bam yung sa ano na yan, dyan sa pre-tertiary education. Baka yariin kayo ng Ched Secretary natin, bida-bida kayo hindi nyo naman alam talaga nangyari nun. Baka nag-ML pa kayo nun. Baka puro TikTok po inaatupag nyo nun. Ano yan, 2017, wala pa kayong kamuhang sa politika nun. Pero ngayon pinangangaralan nyo yung mga magulang nyo na nasaksihan kung ano nga ba ang naging paglalakbay ng pre-tertiary education. Yan mga masyadong radikal, mga masyadong, di ba, yung mga millennial at saka yung mga Gen Z. Wag ko kayong ganyan mag-isip kasi yan, paniwalaan nyo yung mga magulang nyo.
Kayo, ang ginagawa nyo lang naman, humilata sa kama, maanong ulam, at makipag-date kung saan-saan. Tapos pag panahon ng eleksyon, nakala mo talaga meron ng naiambag. Anak ng tokwa, wag ganun. Di pwede yun. Ako magulang mo, anak ng tokwa. Di pwede yun. Eto, habang nasa poder kita, ano tayo? Yung ika nga, yung suspendido yung habeas corpus. Pag meron ka ng pambili ng pagkain mo, yun, pwede ka na. Demokrasya ka na. Pero habang nasa poder kita, suspendidong habeas corpus, Brad. Di pwede yan sa akin. Oh. Pag may pagkain ka na, demokrasya ka. Bilhin mo gusto mo, boto mo yung... pero habang wala ka pang ambag sa bahay at wala ka pang ambag sa pamayanan, martial muna tayo. Higa nga, ganun ho dito. Hindi pwede yung... teka lang. Pwede naman magkaroon ng opinion, pero kailangan mong pakinggan yung mga talagang pinag-aralan, sinubaybayan, tinignan kung ano nga ba yung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Pero kung ngayon ka lang darating, bigla mong makikita si Bam Aquino. Pre-tertiary education, boto ko yan. Nabudol. Yan sinasabi ko sa inyo. Mga credit grabber, yung mga pinklawan, mga dilawan, kung ano man lalabas sa bunganga niyan, hindi mapagkakatiwalaan. And so on August 3, 2017, I will never forget that date. August 3 of 2017, the bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 10931. Teka, sir. Bakit meron akong isang tanong? Bakit hindi nyo nabanggit ang pangalan nito si Bam Aquino? Talagang gamit na gamit niya yung pre-tertiary education na yan sa kanyang pangangampanya. Yan ang problema natin, boy pagpag. Ha? Huwag kang bida-bida. Yan tuloy, nasusoplak ka. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Boy Kilay, dito kay Chis Escudero. Yung mga paalala niya sa mga bagong panalong senador, ito, pakinggan ho natin ito mga Report kababayan. as to the hiccups, as to the successes and failures, so that we can learn from it in the coming weeks. Pero offhand, binabati ko po sila, taos puso ako nagpapasalamat. Kaugnay ng halalan, nagpa siyang sambayanan, panahon na para tumigil ang bangayan. Kaugnay ng halalan, panahon na para muling maghanap ng mga pwede natin pagkasunduan at pagtulungan. Seryoso Brad, mula mismo sa'yo, tumigil ng bangayan. Anak ng tokwa, tumigil daw ang bangayan. Wala ka namang ginawa kundi magpakaaso sa Malacanang. Tumigil ang bangayan. Tagahawak ka lang naman ng champagne ni Lisa. Anong tumigil ang bangayan na pinagsasabi mo? Tuloy-tuloy ang bangayan habang hindi ginagawa ng mga nanunungkulan yung mga dapat nilang gawin. Yon ang tandaan mo. Hindi matitig. Kung ayaw mo ng bangayan, huwag ka pumasok sa politika. Anong tumigil ang bangayan? Visit na to. Yun ang pinaka nang gigigil tayo yung tipong tumigil na ang bangayan. Ang tumigil ang bangayan? Sa kaliwat ka ng kabalbalan ng ginagawa ng administrasyon na to, tumigil ang bangayan? Tuloy-tuloy ang bangayan. Isip ka. Sana magsimula na ang paghilom at pinapaalalahanan ko ang mga nagwagi at nanalo na sila ay upo bilang senador, mayor, governor, konsehal, Brad, sinhot ka muna. Walang yaka. Anong panghilom? Hanggat hindi na uuwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibulsa mo yung paghilom mo na yan. Ibulsa mo yung paghilom mo na yan. Ano paghilom na pinagsasabi mo? Anak ng tokwa, mga Marcos nga, 30 taon, hindi naghilom eh. Pinagpilitan na mailibing sa libingan ng mga bayani ama nila. Anong hilom-hilom na pinagsasabi mo? Kami ilang buwan pa lang, gusto mo na maghilom kagad? Langya ka. Ito talagang si Boy Kilay. Brad, ayusin mo yung mga pinagsasabi mo sa mga interview mo. Baka tanggalin ko yung kilay mo na yan. Baka burahin ko yan ng ano. Ipalaser ko yan. Tattoo yan eh. Diba? Tattoo yung kilay mo na yan. Papalaser ko yung pagkana. Langya ka. Anong paghilom pinagsasabi nito? Yung presidente namin nasa The Hague, Netherlands. Diba?
pinadala siya doon na against sa kanyang kagustuhan, against sa mga kasalukuyang batas sa ating bansa. Tapos gusto mo maghilom kami? Pag pinatato ko yung mga kilay mo, yun ang maghihilom. Ay, pag pinalaser ko yung mga kilay mo, yun ang maghihilom. Doon ka pala maghihilom. Langya ka. Vokal kung ano man ng lahat ng kanilang nasasakupan o constituents at hindi lamang ng mga bumoto sa kanila, hindi lamang yung mga supporter nila ang dapat nilang pagsilbihan, kung hindi bawat Pilipinong hihingi ng kanilang tulong bilang Ba't ikaw pinagsisilbihan mo lang? Si Kokak, si Butod. Ba't siya lang pinanghahawak mo ng champagne? Bakit hindi sambay ng Pilipino? Bakit hindi mo pinaglilingkuran na sambay ng Pilipino? Ba't si Malacanang lang? Makapagsalita ka. Huwag mo kaming turuan dun sa mga bagay na hindi mo namang ginagawa, si Escudero. O yung bang kulang-kulang na bycam report, yung bang pagtalima o sasalita kaugnay dyan sa kamalian na, na budget na yan, hindi pa pagserbisyo sa sambay ng Pilipino yan. Bakit imbis na punahin nyo, pinagtatakpan mo? Yun ba ang tinatawag mong paglilingkod sa sambay ng Pilipino? Papalaser ko talaga yung mga kilay mo na yan. Walang yaka. Mula nung nakilayan ka na ganyan para masiraan ka ng ano. Di ba? Anong pinagsasabi nitong... ang mga halal na public officials ng ating bansa. Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo, sino ang dihado, at meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Ang panalo ay ang ating mga kababayan, ang panalo ay ang ating bansa, ang panalo ay ang ating demokrasya. Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, pero kaya pa rin nating magdaos na isang mapayapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino, pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigi-tigisa tayo ng boto nung nagdaang halalan at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At Hindi. Anong barometro? Tagahawak ka ng ikaw ang pinaka-perfect na tao na sumagot dyan sa tanong na yan. Na kung ano bang nangyari dyan sa election na yan base sa naging outcome yung mga naging nakuhang boto ng mga administrasyon. Hindi, tagahawak ka ng champagne ni Lisa Brad. Hindi natin mababa yung katotohanan. Kaya ngayon, sabihin mo lang sa amin kung ano bang anong bang barometro o kung ano bang hindi ka makasagot-sagot. bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako doon. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo. Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating Ikaw naman, Senator
Chis Escudero, kaya kailangan ka ng palitan nitong nitong si Kong Dante, di ba? Kailangan ka ng palitan, Brad. Kailangan na mapalitan ng pamunuan dyan sa Senado. Wala kang kakwenta-kwenta. Ikaw ang pinakawalang kwentang Senate President. Sa iyo nangyari lahat, sa pagbabantay mo nangyari, karamihan ng mga talagang napakatinding kapalpakan dyan sa Senado, sa totoo lang. Sa totoo lang, yung 2025 budget, under your nose. Kung tawagin nila, under your watch, Brad. Pero hindi ho sila nagsasalita. Yung tila bagang walang nangyari sa kanila doon sa 2025 national budget, yung kulang-kulang na BICAM report. Wala sila doon. Pero ang gusto niya, yung mga bagong halal, paglingkuran ng sambayan ng Pilipino, pero siya mismo hindi niya ginagawa. Langyang yan. Ating mga leader. Brad, pahinga ka na. Night-night ka na, night-night. Wala kang, ikaw ang ngayong mga panahon na to, ikaw ang walang kwentang senador na nakita ko. Walang kwentang, walang kwentang naging Senate President. Nasubaybayan natin niya ang si Soto, ang si Pimentel kahit papaano nung nagtatalo sila nitong sino pa? Si Zubiri, yung pinalitan mo. Sino pa? Pagkatapos nitong pagkatapos nitong si Soto, si Pimentel, nasubaybayan natin ang mga Senate President na yan. Pero kayo ho ang pinakawalang kwenta. Kayo ho ang pinakadumila sa puwet ng asawa ng presidente. Kayo lang nakita ko. Si Soto, si Pimentel, di ko nakitang dinilaan nila yung tumbong nitong si Ma'am Hanilet o kung sino man yung si Senator Christopher Bong. Wala kami nakitang ganun. Naging independent ang Senado. Pero sa inyo, nakita namin, ang Senado, naging utusan ng Malacanang. Sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin. Gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man. Gabay sa mga dapat iwasto kung meron man. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni VP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan, ano man ang Tigilan mo yan, Brad. Yung mga excuse mo, kung si Marcos Jr., lame duck na siya, yung mga excuse mo naman, napaka-lame. Ayaw pangunahan. Alam nyo na hindi natuloy ang impeachment ni VP. Dahil pag make or break yan Pag nagkamali yung mga bumoto dyan at hindi na-acquit si VP Sara, naku, may kalalagyan kayo lahat. Pero kayo yung pinakakumbaga sa mga mayayari. Kayo yung pinakakumbaga hindi masyadong tatamaan Pinakatatamaan talaga dito, alam nyo kung sino? Alam nyo naman kung sino yung mga pinakatatamaan kung sakaling hindi ma-impeach si VP Sara. At malugod nating tatanggapin kung ano mang gustong gawin ni VP Sara doon sa mga nagwalang hiya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa mga taong hindi nila sinunod ang ating saligang batas. Yung mga taong ninakaw nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yung mga taong talagang masyadong nalasing sa kapangyarihan dito sa kasalukuyang administrasyon na to. Hindi ho natin kukwestiyonin si VP dyan sa gagawin niya na yan. Kung sakali man. Dahil yung gagawin niya na yan, hindi niya ganti para sa sarili niya o para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yaan, ganti ng bawat Pilipino na nagugutom ngayong mga panahon na to dahil sa pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon na to. Yan ganti doon sa bawat isang Pilipino na naabuso ang kanilang karapatan dahil sa mga panggigipit ng administrasyon itong si Marcos Jr. Hindi ho natin kukwestiyonin si VP Sara o kung sino pa man ang gagawa niyan sa mga susunod na panahon. Kung ma-impeach si VP Sara o siguro kung sino man ang gagawa niyan, si Mayor Baste, si Kitty Duterte, kung makikita natin siya magpipresidente, hindi natin questionin yan. Kung hahabulin yung mga dapat habulin. Pero sana sa susunod na administrasyon, yung lahat ng mga walang ya dito sa administrasyon na to, dapat kasama si Boy Pilay dyan. Mapanagot.
doon sa kung ano mang pagkukulong na ginawa nila dyan sa kulang-kulang na BICAM report, bakit pinarmahan yan ng mga tagapangasiwa ng mababang kapulungan at ng Senado. Dapat, sa bagay, nasa ano na yan, nasa Korte Suprema na yan. Tinatrabaho na ni Atty. Vic at nitong si Congressman, ang pangalan ito? Si Congressman, yun, basta, kalimutan ko. Na mental tayo, na mental. Magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at Kong Isidro Unga ba yun? Bumalik na. hayaan natin Nahuli. magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panguhusga ng niwala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador Sinungaling ka naman dyan. Ang kahit kailan talaga, wala kang pagkakatiwalaan. Diyan ba sa noon itong si Risa Ontiveros, walang nakatatak dyan? Diyan ba sa noon itong si Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan na walang nakatatak dyan? Yan sa noon mo, alam ko na kung sino nakatatak dyan, yung champagne ni Lisa. Oh, wala na tayo. Sa'yo, wala kang pakialam sa'yo. Ano ka lang, tagahawak ka lang naman champagne ni Lisa eh. Pero huwag mo sabihin sa amin na walang nakatatak sa noon ng bawat isang senador. Loko-loko. Lokohin mo si Heart Evangelista, bulahin mo. Buti pa yun, pwede mabola yun. Pero di mo kami mabubola dito, Brad. ika nga ng maraming mga kolumnista ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang Hindi totoo yan. Nasasamid pa tayo, hindi totoo yan. Sinungaling ka, Chis. Ang partido ang magdadala ng susunod na makakalaban ni VP. Kung ano man ang maging desisyon ng mga membro ng partido sa Senado, yun ang tayo ng partido. Dahil ang 2028 presidential election fast approaching. At si VP Sara ang susunod na nakikita ng ating mga kababayan na magiging presidente. Kaya wag mo kaming ululin. Nakakabuhis ka. Ginagawa ko tayong tanga. Yung tipong, lalaman yung partido, ganito, ganyan, ganito, ganon. Okay, pagpalagay na natin kung Supreme Court justices ang nasasakdal dyan sa impeachment na yan, o justice ang nasasakdal na sa impeachment na yan, o pagka presidente, hindi. Sino pa ba yung may impeachable government official? Basta yung wala sa politika. Okay? Nasasakdal sila dyan at hindi sila tatakbo ng pagkaanumang mataas na pwesto sa mga susunod na eleksyon. Naniniwala tayo, discretion yan ng mga senador na nakaupo. Pero pagka pinag-uusapan dito, future President of the Philippines, wag mo sabihin ng partido walang kinalaman. Wag mo kaming ungguin dito. Ikaw naman, Chis, ginagawa mo naman mga tanga yung mga mga Pilipino. Huwag ganun. Kakausap yan. personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Ala na, Brad. Aalis ka na. Ano sabi ko sa'yo? Night-night na. Kasi papahinga ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, papahinga ka, Brad. Ikaw ang pinakawalang kwentang naging Senate President ng Pilipinas. Yan ang tandaan mo. Ikaw ang pinakawalang kwentang naging Senate President. Sa totoo lang.
Nasubaybayan nun natin yung mga Senate President kahit papaano tumatayo sila sa Malacanang. Yung si Soto, naku, angas yan nung si Tatay Digong pa. Hindi ka mapapakontrol kung independent na Senado. Pero ito, tagahawak ng champagne ni Lisa. Night-night na Brad. Kumbaga sa dito sa mga susunod na kabanata, hindi na makokontrol ni Lisa yung kung ano man mangyayaring kaganapan dyan. Lisa, isa na lang siyang ordinaryong Pilipino sa mga susunod na panahon. Tanggapin mo na yon. Babay na. Maraming qualify. Maraming overqualify nga yung iba dyan. Kagaya nitong si Kong Dante. Qualify ho siya dyan. Maging bagong Senate President. At base sa naririnig nating sa social media, sa tingin ko, makakakuha ng boto itong si Kong Dante. Iba tong itong si Congressman Rodante Marcoleta. Magkakaroon siya ng mahusay ho kasi. Mahusay sa totoo lang. Kaya para sa mga re-electionist dyan, pagka sa 2028, pagka alam na natin, di ba? Pagka yung mga kaibigan ni Kong Dante, yung mga nagsabi sa mga kababayan natin, sinabi ni Kong Dante, yang si boto nyo yan. Makakatulong yan sa sambayan ng Pilipino. Papaniwalaan namin Kong Dante yan eh. Alam nyo na, syempre, di ba? Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede niyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero, Itatanong namin later. doon muna kami nakatutok. At hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung, kasi May babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, syempre, Bakit tayo allergic ka sa impeachment, Brad? Anak ng toka. Kaya wala kang... Tapusin. Talagang... may mga natural allies based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate. And that is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Okay, Hindi pa lame duck noon yung administrasyon. Kung sino pa ang gusto maging Senate President. Brad, wag mo kami paikot-ikutin ha. No, nahalal ka bilang Senate President dahil makapangyarihan pa si Kokak noon, si Marcos Jr. Kung sinong gusto niya maging Senate President, pwede. Lame duck na nga siya eh. Paano siya naging lame duck? Babagsak ulit ho tayo doon kung sino-sino yung mga nanalo. Lahat ng ang tawag dito, ano ba yung partido nitong si Partido Federal, yung mga naglipatang mga individual doon, talo lahat. Huwag mo sabihin na yung iba yun. Iba yung unang bahagi ng termino ng presidente at panghuling kalagitnaan. Diyan nagbabago yung dynamics ng politika. Huwag mo sabihin siya, ikaw naman oo. Iba yan. Huwag mo kami lokohin. Malaking factor doon sa pagkakahalal mo yung impluwensya ng Malacanang. Pero dito sa na to, kung sino man ang iluluklok nilang bagong Senate President, nakaukol yan kung sino yung nakikita nila na
makakatulong dun sa mga boboto sa kanilang mga kandidatura, sa mga re-election sa 2028. Ano yan, bulahan na naman yan. Wag kayong maniwala dyan kay Boy Gilay. Kung si Heart Evangelista, nabola mo, Brad. Ibahin mo to, di na love life to, Brad. Ganun din, sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya proclaimed. Okay, malapit na. Sa Sabado pa. So, ang sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sino man naman numero, dapat Hindi mo pinangarap, kaso ikaw ang pinili. Bakit ikaw ang pinili? Ikaw ang handang tumanggap doon sa mga maruruming trabaho na pwedeng ipatrabaho ng Malacanang kung sino man ang Senate President. Kagaya ng kulang-kulang na BICAM report, pag sinabi ni Lisa na manahimik ka, Brad. tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na tatlong taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2028. Hindi ba parang awkward yun for Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan, yung kanilang magiging pasya, kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay ng impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman Presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the Yun naman talaga ang dahilan sa pagkakapanal nitong si Shell Diokno at nitong si Leila De Lima. Imagine, out of nowhere, biglang merong ML party list. Nakanantaw ko. theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum. Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansang yan at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasaya ng Kamara kung sino ang pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan. Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na yan. My very last question, last na talaga. Given all of those things na nasabi nyo kanina, all of these issues that you'll be confronted, may magagawa pa bang real na trabaho ang Kongreso in the next 3 years? Kasi baka maging busy na kayo sa politika. Bakit naman hindi? Wala na. Ikaw nga, ilang taong ka Senate President, wala kang nagawang trabaho. Mapalitan ng Senate President, palitan siya ni Congressman Rodante Marcoleta, malamang may matatrabaho dyan. Pero kung siya pa rin sa loob ng 3 taon, walang mangyayari. Buwang paniniwala ko na sa kabila ng impeachment, kaya inaayos namin yung schedule, ay meron pa rin kaming mapapasang mga makabuluhang panukalang batas. Buwang tiwala ko na kung maayos namin yung ilang pre-trial proceedings, ay matatapos namin ito bago tuluyang tutukan ng Senado ang budget para sa taong 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October para pag-resume kung saan tatalakayin na yung budget sa plenary
makatutok naman kami doon. Sa kasamaang Na bagaman hindi kasing laki ng budget, Teka lang. Mamaya ka na, Buster. Ito naman si Idol Buster. Pinapanood ko si Idol Buster. Bigla bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga, at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Sir, considering yung sinasabing surprises sa naging result ng elections, lalo na sa senatorial, ano yung nakikita nyo na game changer? At dapat bang i-consider ito ng mga tatakbo sa 2028? Kung ano man yun ng mga game changer dito sa election na ito? Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat. Kung